umaga po sa inyo. Puro sunod tayo ngayon. Sunod po na 5 araw. Sunod kami. Dito nasa 134. Yung pong nasunugan sa ngayon. Sa ngayon yan, Opo. dito. Tapos, sunod-sunod 5 sulog kami. Dalawa Sampaloc, isa sa Tondo. Dito, isa. Ngayon, meron ulit isa pa sa Sampaloc ulit. Sa may Linya Mangga. Ang bago. Bali tatlo po ang naging sunog sa Sampaloc. Bali tatlo. Opo, bali tatlo. Naunang 2, at saka meron ulit ngayon. Thank you po. Salamat po. Thank you po, Director. Kain tayo. Sige po, thank you po. Ayan, napakabait ni, Director. Siya po yung head natin ngayon ng DSWD. Po si Yorme. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tanghali na. Tanghali tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay nag-isip at siya sa nangyayari sa inyo. At kasama po natin ngayon, ibinibigay ko sa inyo para makagaupang palad po natin si Vice Mayor Chi Atienza. Magandang tanghali sa inyong lahat. Alam nyo, sa meeting ninyo, mukhang hindi kayo nasunod. Nakita ka sa kayo. Pero alam nyo, dito ko nakikita ang kapanatagan ng puso ng mga Manileño na kahit na anong iinda natin, tumatayo pa rin tayo at kaya natin magpasalamat sa Diyos. At least ngayon, nakikita nyo, di ba, bilis-kilos na ang gobyerno. Nandito kagad ang gobyerno sa inyo. Buti na lang sinuportahan nyo ng bunggo si Yormes. Pero alam nyo, ayokong tanungin kung kamusta kayo. Dahil alam ko ang lagay ng puso ninyo. Pero gusto ko lang paalala sa inyo na kahit na anuman ang dagok na nangyari sa buhay ninyo, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Yes, amen. Lahat naman kayo nag-umpisa sa wala. Binigyan kayo ng Panginoon ng kagamitan. Pero ang importante, walang buhay ang nawala. Walang nasaktan. Kung nawala man niya ng isang iglap, pag manampalataya tayo sa Panginoon, kaya niyang ibalik ng buong-buo 10 beses. Wala ngayon. Pero sila talaga isa sa mga I love you rin. Isa sa mga talagang tumulong po sa atin. Nakita ko nandito pa kahapon yung barangong na ipasok natin. Kung kasya lang po sana doon sa may Emhison, pinasok na po sana natin. Pero at the end of the day, ang importante ay buhay pa rin po tayo. Yung panty mapapalitan natin yan, yung brief natin mapapalitan natin yan, pero ang buhay natin hindi. Kaya nandito lang po kami, nagmamahal at siyempre po sa tulong po ni Yorme Isko at ni Vice Chi at ng mga konseler po ninyo. Nandito po kami, hinihingi natin po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Konsihan Paul Sarkal. At sa umaga po nito, nandito po sa araw na to, kasama po natin ano pa pong sitwasyon na meron tayo. Kasama po natin sa lahat ng pagkakataon. Yorme Isko Moreno. Thank you, ang ating masipag. Para kayo hindi na sumukan. Puro may asin po. Gusto ko lang, I have to give credit where it's due.
since Lunes, maga, sa gabi, mga bata, bawal na kayo ng alas 10 ha. Sok ka na sa oblo. Kung ayaw nyo pakinggan ng nanay nyo, matitigas ang ulo nyo. O si Yorme, naku. Gusto nyo ba sa Marikina tumira? Maluwag nyo doon. Sabihin sa mga bata, naku, dadaling ka ni Yorme sa Marikina. Malayo, di ba? Malayo. Malalayo ay sa magulang Eh, mga bata na nandito, mga minor de edad, alas 10, uwi na sa matulog ng maaga. Sino ang gustong tumangkad? Eh, wala naman tayong pambiling Star Margarine. Ang mabisa para mabilis lumaki, matulog ng Maaga. tapos gigising ng tapos magbibihis na para pumasok sa yun lang yun. Mahal ko kayo. Kaya naman, gusto ko kayong maiwas sa danger of the night. Yung delikado sa gabi. Huwag kayo makikisabi sa mga rambol-rambol. Walang buting idudulot yan sa inyo. Kita ninyo, kung ako nakipag-rambol ng araw at hindi ako nakinig sa nanay ko. Nung nanay ko nung araw, mga bata, ako ay sansui. Alam niyo sansui? Sansut-sut, uwi. Sansui. Pareho kami nilet-let sarkal. Kabisado namin yung sit-sit ng nanay namin. Umuwi na. Tama niyo naman, nasaan ako ngayon? Nasaan si Let-let? Kung hindi ako nakinig sa nanay ko, kung hindi ako nakinig sa tatay ko, baka napariwara ako. Kaya kabutihan niyo yan, mga bata. So, uwi na kayo pagdating ng alas 10 na. Wala nang tatambay. Itulog niyo na lang yan. Ang maganda dyan, marami pa kayong araw sa buhay na pwedeng maglaro. Marami pa, huwag kayong magmamadali. So, promise, wala nang tatambay ng alas 10? Okay. Sino ang gustong tumira pa rin sa Tambunting area? Sino ang gusto sa Marikina? Gusto ba sa Marikina? Yan ang ating Direktor Jay De La Puente at 10 ng kanyang mga kasama at sa mga nakita nyo na yung Vice Mayor natin. Ganda. May asim pa. Tapos ang poging-pogi. Sino ba dalaga rito? Parang dalaga na. Andyan, binatang-binata. Ang pogi natin ko siya. Single pa. Si Tol Sarcaldo. Eh kami, kahapon kasi, noong nagaganap yung sunod, pinakukwenta ko na kagad ang rapid one. Biyernes kapon, hindi naman natapos na ang alas 5 agad. Siyempre, marami pang nalilito, naliligaw. Maraming salamat sa mga barangay chairman nyo, kagawad nyo, Tano, XO, na tumulong sa atin. Nagsarado ang kaban. Sarado ang kaban. Siyempre, ngayon, nagpunta ako dito to assure you, kasi ngayon, tapos na yata yung ang tawag dito, family card. Hawakan nyo yan. Lunes na Lunes, babalik ako dito. Pagbuka ng kaha, kahit walang laman yun, hilahod na ako. Hindi. Ayoko i-pain kayo. Ayoko kayong ma-pain. Pinagkatiwalaan ninyo ako na ang paniwala ninyo, gagawin ko lahat ng magagawa ko. Yan naman
yung ginawa ninyo, di ba? Natapos naman na yung papel, so ipadadala na lang sa bangko, we withdraw na lang. So Lunes, pabalik ako. Kasama ko si Vice Chief. Ngayon, huwag kayo naglalaro ng apoy. Biro lang. Malungkot talaga masunod. Pero sa maliit namin kaparanan, basta kami, daw titigil. Wala pa akong loob ko na matino simula nung Lunes. Pinagpapasalamat ko naman sa mga barangay official. Kahapon nanawagan ako na linisin na natin lahat ng informal natin. Kasi mabaha pa rin sa Maynila. Mabaha pa rin. Pero ang gusto kong baha, yung pagtapos ng ulan, umuhupa na. Para mangyari yun, kailangan walang laman ang drainage natin ng solid materials. Ang problema, tumumpak ang basura sa Maynila, noong nagbaha 2 years ago, nasaan yung basura? Nasa kanal. Kaya naman, kailangan kong ipalinis. At sinabi ko sa direktiba ko, linggo-linggo, linisin ang imburnal ng Maynila. Hahakutin ko naman yung buhangin. Yan naman ang trabaho ko bilang pangmalangos. Kailangan tayo magtulong-tulong. Ngayon naman, another problem. Gusto ko kayong matanong kasi isa sa komunidad ninyo natampakan ng basura dito sa Boulevard. At saka doon sa dingding ng Chinese Cemetery. Tama ba? Tamak ang basura doon. May Little Smoky Mountain doon eh. Kayo mismo tatanungin ko ngayon. May basura pa ba doon? Wala na. Maluwag na. Matalap na. Pag tumadaan ka, nalalasahan mo na yung amoy eh. Dati ilong mo lang tumatama eh. Ngayon ba? Parang malinis na ba? Ayos na. Wala nang panganib sa kalusugan natin. We are about to finish the garbage crisis. Yes. Magamat siguro alam nyo na ang istorya, no? Na hindi nababayaran yung dati at yung kinuha nila. Parehong hindi nabudol. Ano tawag yun sa atin? Nasuba. Nasuba. Pero, hindi yan. Pumoto na kayo ng bagong mayor. Ang hinahanap nyo, solusyon. Hindi magtuturo. Yan. O kaya naman, bukod sa problema nyo sa sulok, ay gusto ko masabi sa inyo, I think 80% ng krisis natin na-resolve na ng 4 na araw. Okay? Gusto ko nitrik, wala na rin yung Smoky Mountain doon. Nakatumaliti na kayo lately, di ba? Linis. Grabe, linis. Maliwalas na. Yung Blooming Tree, garanti ako sa inyo. Simula dito sa Chinese Cemetery, hanggang doon sa Avenida, non-negotiable. Ibabalik yan sa taong bayan. Gusto magtinda ng ating mga naghahanap buhay. Doon sila sa Gedli. Bandang Nangka, bandang Wakali. Tuloy pa rin ang hanap buhay nila. Pero, kailangan nakabuka ang kalsada. Kasi ang tao dadaan. Ang tao gusto maaliwalas. Ibig sabihin, pwede kayong makapabuhay nang hindi kayo nakakaapat ng paa ng may paa. Tama ba? Mabuhay sila, mabuhay tayo. Panatag, maayos, may gobyerno na sa Maynila. Naman, para sa bukas, para sa Lunes, sa Martes, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, pabalik na ang normal collection ng basura. Yes! Galing mo talaga, Yorme. Babalik na ulit sa looban ang truck
papasok sa oras na nakasanayan natin. Yun. Ilalabas natin ang basura sa oras na nakasanayan natin dahil may garantiya na ang pamahalang lungsod ng Maynila na may bago ng kolektor sa ating lungsod na masinop at mainam. Okay ba sa inyo? Ngayon ha, ako naman ang hihingi. Kanina, puro ako bigay. Okay naman ang gobyerno eh. Pero ang tao, gusto ko rin matuto na may binibigay siya. May binibigay siya. Kanino? Sa pamahalaan bilang mamamayan. Sa mamamayan bilang kapwa mamamayan. Kumbaga, meron din tayong responsibility. Pwede ba makisulyo? O huwag nyo ilalabas ang basura ninyo pag hindi pa dumarating ang truck. Pwede ba? Ayan. Pero sisiguraduhin ko, ang obligasyon ko, hindi aabot ng 3 araw. Wala pa truck. Eh lahat na ng pinagpispisan mo. At saka yung baluti yung siyempre, mangangamoy sa loob ng bahay yun. Eh ako, ang nanay nyo, galing din ako sa wala. Kung ang tambak ng basura nasa loob ng bahay, ang choice ng tao, either mamahaw ang loob ng bahay niya o mamahaw ang kalsada. Ano gagawin ng tao? Kalsada. Tama ba? Eh sino may kasalanan? Tao ba? Hindi. Gobyerno. Kaya ang garanti ako, hindi lalabas nang hindi pa dumarating ang truck. Pag hindi dumating ang truck, 2 araw na, ilabas nyo, may kasalanan na. Hindi na kayo ang masisisi. So, ibig sabihin, nagdidisiplina kami bilang gobyerno sa sarili namin, nagdidisiplina din ang tao. Pwede ba yun? Then, aaliwalas ang ating yun ang boto. So, Lunes, magkikita-kita tayo. Ngayon, puro chicha muna. Meron nga ginagap. Hello. Kala ko pati ito, nanino. Hinihintay naman ang ating social welfare, ng inyong city government. Basta, may chicha dito, walang magugutom. Eh, kung hindi kayo na iuwi. Pero Lunes, first things first, withdraw ko yung pera, babalik ako rito. Bawat isa sa inyo na nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Wala nang 10,000. Wala nang mabili 10,000 yun. Kaya ginawa kong 15,000. Para mas mabili kayo ng yero, 2x2, dingding, pako, o kaya, sabi nga ni Tol, auntie. So, wala? Wala? Natatawa ko na kayo. Gusto ko lang mahirap yung sitwasyon niyo. Gusto ko lang umatay. Basta, mag-gobyerno. Lunes, magkakita tayo. Pabalik kami. Ha? So, pumanatag na kayo. Iba pa yung pati sa water damage meron tayo. Meron din makalaan sa water damage. So, yung nasunugan, 15. Yung water damage, 5 bulig. Hindi kayo matatabla. Pagamat hindi kayo nasunugan, pero meron pa rin kayo matatanggap. Okay? Mag-ingat kayo. I love you. Yung mga lolo't lola ko, taas na kamay mga senyor. Yan ang sport sa akin. Ano kami? Malaki na ang utang sa inyo ng Manila, no? Tatlong bulit na, no? Hindi, babalik ko yun. Ating DWD. Ibabalik ko yun sa tama. Ibabalik ko sa tama. Yun ang mga tuwiran. Ngayon, yung 3 bulig naman, na utang sa inyo, ng Maynila, huwag kayo mag-alala, taduin ko yun, bubumbayin ko yun. Huwag kayo mag-alala, kikilalanin ko yun, yung nauna. Yung pasulong, itatama ko, pero ibabalik ko
yung dapat yung polisiya. Butante, hindi, may sakit o wala, basta residente ng Maynila at senior citizen, may allowance. Wala nang maapi, wala nang maiiwan. Tapos, mangyari, no? Yung kid, babalik na, yung gatas, o hinahanapan ko yung pamasko ninyo. Tapos huwag kayo mag-aalala. Medyo, basta, pag hindi mo naman nakuha, hindi mo nakuha ngayon, huwag kayo mag-alala, nakakuna ako sa inyo, di ba? Maglulubi-lubi tayo. Sabihin, hindi ko nakuha ng dinero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, magka-6 na bulig. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi na kailangan mataranta ni nanay. Minsan, may sakit, pabangon. Ipipili kasi natatakot, baka mapurpi. Tama ba? Ngayon, wala. Steady na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kailangan nyo lang unawain ang gobyerno at ipasabi nyo na rin sa kapwa senior citizen natin na hindi pwede yung 1,000. Talagang malulut. Talagang tayo. Ang susunod kong i-resolve, maswerte nang dito ko sabihin, sa Lunes, Martes, Miyerkules, so nire-resolve ako yung basura, meron ako isang i-resolve ako, prioridad ko. Maghanap ako ng tsape, ng pera. Maghanap ako ng resources, o kung kinakailangan gawa ko ng paraan, lahat gagawin ko. Gusto ko, by next week, may gamot na sa 6 na ospital. Yes! Gusto ko, by Friday, may gamot na sa health center. So, ang pangako ko sa sarili ko, hindi ko pangako sa inyo, ang pangako ko sa sarili ko, noong ginawa ng Diyos, Lunes, Martes, Miyerkules, makagawa ako ng paraan na maibalik na ulit ang normal supply ng gamot sa ating public hospital. Yes! Galing talaga ni Yorme. Abangan ninyo yung Facebook ko, doon ako mag-a-announce. Para pagka nailapag na, hindi na mapapagod ang oras nyo, ipinapapakasakali nyo kung may laman o wala, sasabihin ko, pag ibinabana yung gamot, may supply na health center, pagpirahin nyo na. Yun ang abangan ninyo. Yun ang abangan ninyo by the end of the week. Kasi yun ang susunod ko resolve. So, basura, tao, gamot, tao, lahat ng kapakinabangan na servisyo para sa tao, yun unang uunahin ko. Ha? So, abangan nyo yan. So, hindi, mag-iingat kayo. Itabangan nyo ang lockdown. Nakakaraos din tayo. Pero kailangan ko ng tulog nyo. Kailangan ko rin ng pusang disiplina. Because together, we can make Manila better.